Sa timog na hangganan ng bansang Xia, ang dambuhalang mga tipak ng lupa na dumurol kay Fang Yi ay bumuo ng isang higanteng bato. Si Jiao Lan, si Elder Wu, at ang mga natitirang pioneer ay nakatitig sa bakanteng labanan sa lubos na pagkagulat, hindi makapaniwala sa katatapos lamang mangyari. Nanood si Bai Su sa hindi paniniwala, na nauutol na sinasabing walang paraan na ang maalamat na sealer ay babagsak ng ganoon kadali. Lubos na binalot ng pighati, ang mga pioneer ay nagkasama-sama habang si Elder Wu ay malalim na nagsisisi na hindi nila napanindigan ang linya ng mas matagal upang protektahan ang kanilang minamahal na commander. Sinisi ni Jiao Lan ang kanyang sarili, na nagnanais na sana ay sapat ang kanilang lakas upang mapigilan si Fang Yi sa pag-antala ng kanyang meditasyon at pagpilit sa ganoong kapanganib na breakthrough. Kumilos sina Zhang Tian at Elder Wu. Nagpakawala sila ng isang dambuhalang signal flare sa kalangitan upang ayanunsyo ang trahedyang balita. Malayo sa headquarters, pinanood ni President Yashao ang maliwanag na signal na sumabog sa makakapal na ulap ng bagyo, na buong pait na napagtatanto ang pinakamalalang senaryo ay aktwal na nangyari. Pinatibay ang kanyang determinasyon, inutusan ni President Yashao ang Spirit Association na i-activate ang kanilang pinakahuling backup plan, na idinedeklarang dahil ibinigay ng sealer ang kanyang buhay para sa bansang Xia, sila ngayon ay pumasok na sa isang tunay na estado ng buhay at kamatayan. Inutusan niya ang bawat solong sangay ng Spirit Association na ipagtanggol ang kanilang tinubuang bayan hanggang sa kanilang huling hininga at labanan ang Lord of the Earth hanggang sa huli. Malakas na isinigaw ni Su Qingying, Gu Yuru, at ng mga opisyal ang kanilang pagsang-ayon, handang mamatay sa pagsubok. Naglabas si Elder Wu ng mga kagyat na utos militar, na nag-aatas sa Eastern, Southern, at Star God battle zones na magsanib at maglunsad ng isang dambuhalang counter-attack laban sa Lord of the Earth, habang ang lahat ng natitirang puwersa ay magpapakilos upang salakayin ang buong teritoryo ng bansa B. Agad na tinanggap ng mga commander ng Western Federation ang mga utos. Gamit ang matinding determinasyon sa kanilang mga mata, sumumpa sina Elder Wu, Zhang Tian, Yashao, at Jiao Lan, na kahit pa silang lahat ay masawi sa labanang ito, makakamit nila ang hustisya para sa sealer, sa kanyang pamilya, at sa buong bansang Xia. Lumulutang sa itaas ng nawasak na lungsod, tinawanan ng Lord of the Earth ang mga tagapagtanggol. Tinawag silang mga kaawa-awang langgam na gumagawa ng mga walang kwentang pakikibaka, at idineklara niyang lalamunan niya ang kanilang mga lungsod ng paisa-isa habang sumusugod siya pababa upang durugan silang lahat. Doon sa madilim at walang katapusang kalaliman ng libingan sa ilalim ng lupa, nananatili siyang ganap na ligtas, mahinahong nakalutang sa loob ng isang nagpoprotekta at nagliliwanag na globo ng gintong enerhiya. Na-detect ng kanyang system ang isang dambuhalang konsentrasyon ng sinaunang Earth Energy, na umaabot sa 70%, at agad na sinimulan ang paghigop dito. Napangiti si Fang Yi, na pagtantong hindi kailanman inasahan ng Lord of the Earth na ang ipinagpapalagay na bitag ng kamatayan na ito ang magiging perpektong mapagkukunan ng enerhiya upang mapabilis ang kanyang paggaling. Sinubaybayan ng system ang kanyang katawan, na kinukumpirmang ang kanyang hindi matatag na cultivation realm ay mabilis na nagpapatatag, kung saan ang kanyang pangkalahatang recovery ay mabilis na tumatama sa 50%. Habang nagninilay sa kapangyarihang ito, napagtanto ni Fang Yi na ang mga kakayahan ng Earth Throne at ng Divine Moon Realm ay nakagugulat na magkatulad, dahil pareho silang may dalawahang kalikasan. Naunawaan niya na ang Earth Element ay kayang gawin ng pareho, ang lumikha at gumanap ng pagwawasak, maghatid ng perpektong katatagan, o magdulot ng marahas na pagkawasak. Ang magulong enerhiya ng kanyang hindi matatag na Divine Moon Realm ay aktwal na dinala ang mga nagpapatatag at nakatutulong na bahagi ng Underground Earth Energy. Matagumpay nitong naitama ang kanyang pabago-bagong moon energy at ganap na binura ang masakit na mga side effect ng kanyang breakthrough backlash. Habang kinukumpirma ng kanyang system ang isang 70% na recovery, binanggit ni Fang Yi na kung hindi pa siya nakatuntong sa Divine Moon Realm, ang mabigat na konsentrasyong ito ng Earth Energy ay agad na papatay sa kanya sa halip na makatulong sa kanya. Sa loob ng ilang sandali, iniulat ng system na ang kanyang recovery ay lumundag na sa 70%. Hinahangaan ng misteryosong kagandahan ng kapangyarihan ng throne, naghanda si Fang Yi para sa huling hakbang, habang kinukumpirma ng system na ang kanyang recovery ngayon ay nasa 79%. Sa kanyang magulong enerhiya na ganap ng kumalma,
huminga ng malalim si Fang Yi. Sa mismong sandaling iyon, binalaan siya ng system sa isang hindi pangkaraniwang pag-apo ng mataas sa kalangitan na yang energy sa atmosfera sa itaas, na nagpasiklab ng kanyang kuryosidad. Balik sa ibabaw ng lupa, ang malalakas na tunog ng pagkabitak ay umalangaw sa buong labanan habang ang dambuhalang mga pader ng bato na nagsisil kay Fang Yi ay nagsisimulang maghiwalay. Sa pagdama sa biglaan at dambuhalang alon na ito ng enerhiya, napasinghap ang Lord of the Earth sa lubos na pagkagulat. Nang walang babala, isang dambuhalang haligi ng maningning na gintong enerhiya ang marahas na sumabog mula sa mga naduraj na bato, na nagpatalsak ng mga labi ng bato kahit saan at humagupit ng direkta sa mabagyong langit upang bumuo ng isang dambuhalang vortex. Mula sa umuungol na haligi ng liwanag, dahan-daang bumaba si Fang Yi, na nababalutan ng isang dalisay at nagliliwanag na gintong aura. Habang pinapanood siyang lumulutang pababa, kinuskos ni Jiaolan ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala na nakaligtas ito sa pinakanakamamatay na atake ng throne. Sa lupa, ang mga natitirang pioneer ay nagdiwang ng buong lakas, sumisigaw na isang himala ang nangyari at ang kanilang bansa ay may pag-asa pa. Tinatawag ang kaligtasan ng Sealer na walang iba kundi pansamantalang swerte lamang, mayabang na tumawa ang Lord of the Earth. Pinagkuros niya ang kanyang malalaking braso at naghandang ilabas ang kanyang buong lakas upang ipadala sa kanila kung ano ang hitsura ng tunay at ganap na kapangyarihan. Kasabay ng isang galit na ugong, nag-trigger siya ng isang dambuhalang pagsabog ng lupa, na nagpapadala ng mga higanti at matutulis na pader ng bato na humahagupit sa lupa upang durugan ang kanyang kalaban. Ngumingiti na parang baliw, ang nag-mutate na Lord of the Earth ay nagpakawala ng sunod-sunod at mabilis na mga nagninangas na rock projectile, ngunit walang kahirap-hirap na iniwasan ni Fang Yi ang bawat solong atake sa ere habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang kaaway. Kasunod nito, nagpatawag ang Lord of the Earth ng isang dambuhalang bato na parang bulalakaw na bumabagsak mula sa langit ng direkta kay Fang Yi. Naaliw dito, bumulong ang Sealer sa kanyang sarili, nagtatanong kung talagang inuulit lamang ba ng mananakop ang parehong simpleng galaw. Sa halip na umiwas, pinataas ni Fang Yi ang kanyang sarili pataas na parang isang nagliliyab na laser beam, na lumilipad ng diretsyo patungo sa bumabagsak na dambuhalang bato. Inihanda ang kanyang kamao para sa isang dambuhalang suntok, inutusan ni Fang Yi ang harang na mabasag. Itinamo niya ang kanyang kamao ng direkta sa higanteng istruktura ng bato, na nagdulot ng isang dambuhalang pagsabog na ganap na nagpalaho sa bato. Nakatitig ang Lord of the Earth sa purong gulat habang ang kanyang pinakamalakas na atake ay walang kahirap-hirap na winasak. Sa malapit, ang iba pang mga pioneer ay sumigaw sa tagumpay, nagbubunyi para sa nag-uumapo na pangangibabaw ng Sealer. Itinuro nila na nagpapakita ito ng perpektong kontrol sa kapangyarihan, na pinapunang habang ang Lord of the Earth ay umaasa lamang sa hiniram na lakas mula sa isang throne, ang Sealer naman ay isang tunay na henyo na umakyat patungo sa itaas ng hakbang-hakbang. Idinagdag ng isa pang pioneer na ang top tier yang attribute ng Sealer ay kayang ganap na sugpuin ang lahat ng iba pang elemento. Habang ang karamihan ay nasa sabik na naghihiyawan para sa pagkatalo ng Lord of the Earth, ang galit na mananakop ay nag-igting ng kanyang mga kamao sa purong puot. Labis na binalot ng galit, sumigaw ang Lord of the Earth sa pagtanggi, na itinatakwil ang kanilang mga sinasabi tungkol sa attribute suppression at perpektong control. Sumigaw siya na siya ang Lord ng isang throne at tumatangging kutsain ng sinuman. Na idinideklarang na parurusahan niya ang lahat dahil sa kapangahasang sumuwi sa isang throne. Nagpakawala siya ng isang marahas na alon ng magulong enerhiya, na nangangakong bibigyan sila ng pinakanakatatakot na kamatayan na maaari nilang isipin. Ganap na binabaliwala ang kanyang mga banta, mahinahong tumingala si Fang Yi sa langit, na bumubulong na sa wakas ay oras na para dumating ito. Nalilito, tumingala rin ang nagngangalit na Lord of the Earth, na pilit na gustong malaman kung ano ba ang pinagsasabi ng Sealer. Tinitigan siya ni Fang Yi ng diretsyo sa mata at malinaw na sinabi na oras na para bumaba ang sarili niyang throne. Sa isang saglit, isang nakasisilaw na haligi ng gintong liwanag ang sumabog mula sa kalangitan, naganap na pumalibot sa Sealer. Isang bagong hari ang isinilang habang ang maalamat na yang attribute throne ay bumababa. Opisyal na pinipili si Fang Yi bilang tunay na master nito.